Sa mundo ng puno ng hamon, may isang bagay na hindi dapat mawala, ang pag-asa. Dahil bawat araw may bagong pagkakataon para bumangon, magsimula at abutin ang pangarap na matagal nang hinahawakan. Kaya para sa iyo, para sa ating lahat, ito ang paalala, kayang-kaya mo. Hindi ka nag-iisa. At ngayon, simulan natin ang kwento ng puting van. Pero bago ang lahat, gusto ko munang ipakita sa inyo ang aming kinainan sa Baguio kasama ang Team Davis. At dito nga kami kumain sa Wat-Wat Country. Kasama ko si Meryl, and si Kuya Richard. Kasama ko rin si Kuya Maitor. Si Troy Cortero. At ito na yung last day namin dito sa Baguio. At next week, abangan nyo naman kami doon sa Bicol. Ngayon titikman namin yung tinatawag nilang Wat-Wat. Wat-Wat Country. Ano number nyo? Wala eh. Ano ba number natin? Pangalan lang. Pangalan lang. Baka Davis. Ito na yung... Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang Wat-Wat, ang Wat-Wat ay isang tradisyonal na pagkain sa Cordillera, lalo na sa Benguet at iba pang Igorot communities. Ito ay karne ng baboy o baka na nilaga at hinihiwa-hiwa ng malalaki. Tapos inilalagay sa dahon o plastic at ibinibigay sa mga bisita tuwing kanyaw o mga ritual at selebrasyon. Literal din itong tinatawag na pinaghati-hating karne o boiled meat portions. Tradisyon ito ng pagbabahagi at pasasalamat sa kultura ng mga Igorot. Hindi ito luto ng may maraming sahog. Simpleng nilagang karne lang, pero may malalim na kultura o meaning. Ang Wat-Wat Country ay matagpuan sa Pico Road, Buyagan, La Trinidad, Benguet. At kung ikaw ay hindi pa nakakatikim nito, subukan mo pasyalan at baka sakaling swak ito sa panlasa mo. Tapos pansit. Pansit talaga ang partner niya. Yes. Parang pinakulo lang sa ano eh. Sa tubig. Parang sarap ng kata. Ang lasa niya ano? Kumbaga sa Manila, nagpapakulo tayo ng mga karne ng baboy para ipiprito. Diba? Minsan pinapakulo mo na sa tubig para pagka pinirito, malambot. Parang same din yung lasa niya ito. Malaking serving. Kaya pa ang lusog ni Meryl dito sa baboy. Parang ang Wat-Wat. Kaya. Ayaw kami kasama ni Meryl eh. Kaya. Sa halagang 150 pesos, grabe, solve na solve ang inyong Kuya O. Yeah, laki ng taba. Taba ni Wat-Wat. Lupit yun. Lupit yun. Lupit yung mga idor. Talagang yung taba ang binanatan. Yun o. Wat-Wat. Busog ba kayong dalawa? Busog na busog. Ikaw ba? Sobra. At ako din eh. Sobra. Hindi ko nga naubos eh. Pero sobrang busog na talaga ako. Napakadaming serving. Okay. Pagkatapos namin dito sa Baguio, tuloy natin ang kwento ng puting van ni Kuya Odeng. Ito, nasa loob tayo ng showroom ng Hornitex. Ito. At kasama ko si Sir Jesse. Ito. Sir Jesse, magandang hapon. Magandang hapon, Odeng. Oh, Sir Jesse, ano po ba itong nandito sa loob na to? Ito, lahat ng product namin, meron tayo PVC panel, WPC loaded, PVC rin. Ito yung WPC flooring, SPC flooring. And then yung Kunwood, hindi pa na-install. Opo. And then ito yung bago namin, dry panel, and then 10 by 10. At pagbalik natin sa Manila, naimbitahan nga pala ang inyong Kuya O dito sa Hornitex Philippines, Mandaluyong. Sila ang #1 sponsor para sa puting van na ginagawa ni Kuya Odeng. Binigyan nila tayo ng ceiling, sidings at para dun sa flooring. Ang Hornitex Philippines Incorporated ay nagsimula bilang distributor ng Hornitex Worker GmbH & Co. KG, Germany para sa HDF laminated flooring noong 1997. Noong 2001, naging sariling korporasyon bilang Hornitex Philippines Incorporated. Pinalawak nila ang business nila, hindi lang sahig, kundi pati Optima brand para sa wall and ceiling panel.
baseboards at iba pa. Noong 2005, nakuha nila ang sole distributorship ng Chronotex Germany para sa laminated flooring. May malaking network sila ng mga dealers sa Pilipinas na halos 400 dealers nationwide. Ito yung ating van at yung gulong nga nung isa ay nilipat natin dito. Tingnan natin. Ang kalat. Okay. Makikita nyo, makalat pa yung ating van, pero makalat talaga. At nabasa ako dun sa yung kotse na dumaan. Hindi man lang nagdahan-dahan, tumalsik sa akin yung putik. Bastos. Okay. Ngayong araw ay aalis tayo. Meron akong pupuntahan. At ito yung pinuntahan ko kahapon. Ang kanilang opisina ay matagpuan sa Mandaluyong, sa tapat ng Mega Mall, sa All Bank. Pupunta tayo sa Hornitex Philippines, sa kanilang warehouse sa Valenzuela. Samahan nyo ako mga kadenggalista. At tuloy-tuloy na ang pagbuo ng ating camper van. Sa bawat malaking pangarap, may maliit na simula. At dito nagsisimula ang kwento ng ating camper van. Isang lumang sasakyan na bibigyan natin ng bagong buhay at bagong direksyon. Bawat tornilyo, bawat planong ilalatag, lahat to ginagawa natin para sa pangarap na biyahe. Hindi lang basta van ang binubuo natin, kundi isang tahanan sama-sama sa bawat adventure. Kasama kita sa bawat hakbang, kaya tara, simulan natin ang pagbuo ng puting van ni Kuya Odeng. Magpapagas muna ako ng 1,000 pesos. Sa mga kadenggalista natin, sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel ni Kuya Odeng, si Kuya Odeng nga pala, ay ang content ko ay pet and animal market. Ngayon ay nagko-content na ako ng, ito nga, yung van life, yung camper van na ina-assemble natin. Bali, alam ko maraming natatagalan sa inyo. Bakit ang tagal kong assemblein to? Kasi hindi basta-basta na assemble kagad, yung bubuin ko kagad. May mga process pa kasi akong ginagawa at syempre meron din akong ibang trabaho na inaasikaso at mga editing na tinatapos. Kaya hindi ko matapos-tapos itong van. Ngayon, ay eto, yung linggo natin ay dito natin ibinubuhos muna sa van. Hindi muna nakakapunta sa pet market si Kuya Odeng, pero soon babalik tayo. At pag natapos itong ating camper van, mas magandang content ang gagawin ni Kuya Odeng, lalo na sa mga breeder sa iba't ibang lugar dito sa nationwide hanggang Visayas, Mindanao. Susubukan natin puntahan yung mga breeder ng mga aso o kaya ng pusa kung gusto nilang masama sa content ni Kuya Odeng. At syempre kasama itong ating van na si Linog. Linog, ha? Bakit Linog yung pinangalan mo, Kuya Odeng? May nag-comment sa akin eh. Bakit Linog? Kaya po Linog ang pinangalan ko dito sa ating van dahil yung oras na o yung araw na binili ko to si van ay kasagsagan ng lindol yon sa Cebu. Kumbaga si Linog yung nagpapaalala sa akin na yung lindol na yon ay tumatak talaga sa buong Pilipino, no? Halos lahat ng lugar na pinupost sa Facebook, sa social media ay tungkol doon kay Linog. Yun ang Bisaya word ng lindol, Linog. Kaya Linog ang pinangalan ko dito sa ating van. To be honest, mga kadenggalista, yung binili ko to si Linog sa Rosario, Batangas. Pag uwi ko ng bahay, parang ang sabi ko, bakit binili ko pa tong van na to? Napakamahal. Tapos, ang daming papagawa. Pinost ko siya sa social media, to be honest. Pinost ko. Pero, binabarat sa akin ng 70,000. Ang bili ko rito sa aking van na si Linog ay 110,000. Bakit ang mahal mo, Kuya Odeng? Bakit pumayag ka na ganun? 110,000. Ang presyo na lang kasi nito, mga nasa 65, ganyan, 70,000 talaga. Ang nabilang ko nito ay buy and sell. And nakita ko naman kung ano yung mga talagang ginastos niya rito.
Siyempre, buy and sell, kailangan tumubo, di ba? Kaya, sabi ko, okay lang. Kasi tinawaran ko na to eh. 185,000 ang benta niya rito. Tapos naging 135 ata o 145. Tumawad ako ng 120. 120,000. Oo, malaki pa rin yung tawad ko eh. Malaki pa rin yung presyo ng van. Pero pagpunta ko doon sa kanila, ang sabi niya sa akin, sige, bigay ko lang sa'yo 110 dahil malayo pa yung pinanggalingan mo. O di, pumayag naman ako na, sige, 110,000. Hindi na ako tumawad pa kasi nga, alam ko yung kalakaran ng buy and sell. Dati nag-buy and sell din kasi ako ng sasakyan. Alam ko yung kalakaran yan. Tumubo man sa akin si kuya o hindi. Pero alam ko tumubo siya kasi buy and sell. Okay lang sa akin, masaya ako kasi alam mo yung sasakyan na to, kahit ganito yung itsura, maganda yung makina, maganda manakbo, tapos yung ilalim, konti lang yung pinagawa ko. Yung makina, ang pinapalitan ko, yung cooling system. Yan. Gumastos na ako dito sa sasakyan, sa cooling system. Gumastos ako ng lahat-lahat, pati yung pinagawa ko. Yung sa mekaniko ko na si Kuya Jun, ang total na nagastos ko ay ang total na nagastos ko ay nasa 30,000 kasama yung labor niya na 5,000. Tapos yung mga accessories pa nito na binili ko, yung ilaw, yung headlight, yung gulong, ano pa ba, itong monobela, mga kung ano-ano pa mapibili ko dito. Total din na inabot ko sa gastos ay nasa 60,000 na siguro nagastos ko. Malaki na, no? 170,000 or 180,000. Pero, kukumpitin ko maigi kung magkano yung gastos. Yun pa lang yung estimate ko sa nagastos ko dito. Mayroon tayong comment sa YouTube channel regarding dun sa gulong na ikinabit natin dito na offset. Parang, ang sabi niya ay bakit ko pa daw ipinilit na inilagay yung gulong dahil nga alam ko nang sasayad ay pinilit ko pa. Ang sa akin naman po kasi ay itong ginagawa natin sa van ay trials lahat. Trial and error. Kumbaga, tinitignan ko kung okay ba to o hindi. Yung ganon. Okay lang naman po sa akin yung mga comment niyo kasi sabi ko nga gusto kong buuin ito si Linog kasama kayo. Kaya sa mga sumusubaybay kay Linog, maraming salamat po at napapanood ninyo yung ating camper van na binubuo. Maraming salamat sa mga comment ninyo at positive or negative comment dito kay Linog, okay lang po. Ay babasahin natin yan. Maraming salamat. At na-appreciate ko po yung mga comment ninyo para isa ikagaganda nitong ating van. Ngayon, yung mugs ko na ikinabit dito, yung offset, ay tinanggal ko muna. Nilagay muna natin doon sa isang kotse ko, si Karen's. Tapos yung mugs si Karen's ay nilipat ko dito. Para, ayun, ang ganda ng handling. Ang ganda mo na kubo. Diba? Hindi sumasayad. Pero ibabalik ko yun dito. Kasi para kay Linog talaga yung mugs na yun. Ililift ko to. May pera naman tayo pang palit neto. Kumbaga, nag-trial and error muna tayo. Kasi doon sa shop na pinuntahan ko ay hindi naman sila naglilift doon. Kaya nga sabi ko ay ipapalit natin pagka nakapunta tayo doon sa tamang shop, 'di ba? Kung naglilift lang sila doon sa shop na pinuntahan ko, edi pinalit ko na. Kaya lang hindi sila naglilift doon. Ano lang sila nagre-repair lang sila tsaka wala silang gamit na rubber bushing or whatever na pang-lift nito. Kung meron lang silang gamit na pang-lift nito, bakit hindi, 'di ba? Ipapalift natin. Kaya lang wala. Yung comment sa akin kasi kung may pera ba't hindi ipagawa, di ba? Meron naman tayo pang pagawa. Wala lang tayong tamang mekanikong mapuntahan na maglilift nito na may kompletong gamit. Nakapag-decide muna ako na hindi ko muna siya ipapataas. Katapusin ko muna yung interior. Pag okay na, ipapataas na natin tong yung van. Time check natin 10:40. Umalis ako ng bahay ng 9:30 ata. O magte-10. 15 minutes to 10 umalis ako ng bahay. Ngayon 10:40, isang oras na tayo nasa biyahe. Napaka-traffic. Mag-e-NLEX ako. Kaya lang wala akong RFID. May cash naman sa NLEX, 'di ba? Tapos papainstalan ko lang siguro 'to.
Minsan pwede magpa-install ng RFID. Saan? Okay, dito. Alright, swak tayo. Tawagan natin si Sir Rex. Ito yung order acknowledgement receipt natin para sa pag-pick up ng item. Approaching na tayo sa Hornitex warehouse dito sa Valenzuela. Sir, good morning. Sir, pick up ako. Oo. Pasok ko po. Salamat. Ilalapit lang natin ito sa sasakyan. Ito na. Dito ba yan? Ayan dyan? Di po, 3 box lang. Kala ko lahat din. Ayan. Ayun yung flooring. Vinyl flooring. Okay, ito. Ilan, sa isang box ilang piraso? 19 po. 19. 12 na lang. Ito yung project ko ngayon yung van naman. Puro ban. Van life. Nakita ko ngayon yung... Parang sa timitik mga ganon. Oo. Yung... Hindi na, okay lang. Hindi na mabagsak yan. Ito yung ibabaw. Ayan. Ang haba. Ayan. Ito. 12 feet pa. Patagilid lang kaya, ganyan. Lagpas pala. Pati pala. Anong tatanggal yung ulo na yun, no? Oo, yung ulo. Yeah. Thank you mga tol, ha. Oops. Isa lang yan. Kasi di makita sa mirror, sir. Hindi, kita. Hindi, okay lang. Kita yan. Nakataas Hindi ba mababali to? Hindi. Okay. Yung maganda. Yan ano siya na babalik ko. Ilang piraso to? 12? 20. 20? 10. 10. Ilan ba yung ganyan? 10 lang? Sasakto na po yan. Okay. Buwan na pala isa. Sa isang bus, 10 10. isang box. Okay. May sasara ba? Hindi ata, kulang pa. Yan. Yan. Huwag mo yan masyado sa salamin doon. Yun. Thank you, kuya. O, sino nga yan eh. Nakita ko nga sa vlog yan na nasa biyaheng Bagyo. Apo. Yung inaano sila. Oo. Tapos, andyan may lamisa, may upuan. Ganda na eh. Maganda kasi yung ganito, L300. Yung pyesa niya, napakadali lang. Oo, madali lang. Oo, itong mga ganito. Kahit saan ka magpunta, may pyesa eh. Ngayon, pagagandahin mo na lang siya. Ito naman yung sa sidings. Okay, ito na. 15. Oh. Okay, ayun yung panggagawin natin dito. Sa mga gilid. Okay. Okay lang. Sakto. Oy, sama mo na kayo sa video ko. Pre. Hello, shout out sa mga taga... Bilangunan pala. Oy, mga taga Binangonan. Ito pa. Sa Valenzuela. Shout out sa mga taga Bilangunan. O, pirmahan natin to. Printed mo dito. Saan ako dito? O, pre, sama ko kayo. Salamat, ah. Sige, okay lang. Thank you sa inyo, tala. Salamat. Hindi, di ba ano kasi? Okay. Ito yung 15 pieces. Opo. 7 Ayan. by 10. Ito yung 10 piraso. Tri-panel. Ito naman 50. Sa flooring. Binil. Okay. Yun, maraming salamat tol. Thank you sa inyo. At alis na tayo. Okay, nakuha na natin yung ating van. Ay, nakuha na natin yung ating mga panels. Tol, pang merienda. Pang merienda, tol. Oo, may pang soft drink sa iyo, ha. Salamat, ha. Thank you. Mamayang gabi. Salamat. Dami, oh. Bumigat. Bigat pala nito. Buti lang pala, ito dinala ko, no, yung van. Kasi bala ko dalhin yung kotse. Kaya lang, kung yung kotse naman yung dadalhin ko, sabi ko, naku, nga ba nito, hindi rin may isasampa sa kotse. Alright. At diretso uwi na tayo. Wala naman tayong dadaanan dito sa Valenzuela eh. Wala. Kaya binessage ko si Kuya Jello at gusto ko sanang puntahan si Kuya Jello, yung kaibigan natin na seller
sa pet market. Gusto ko sanang puntahan yon at titignan ko sana yung kanyang sasakyan, yung kanyang owner type jeep na binili niya. Kaya lang may delivery daw siya Las Piñas eh. Anyway, eto, pabalik na tayo, pauwi na tayo at assemble natin to. Babakasin muna natin yung kisame tsaka yung upuan. At dito muna nagtatapos ang araw natin sa pagbuo ng camper van. Marami pa tayong gagawin, marami pang aayusin. Pero bawat progreso, maliit man o malaki, ay hakbang papunta sa pangarap nating road trip. Salamat sa pagsama sa journey na to. Abangan mo ang susunod na kabanata dahil unti-unti nang nabubuo ang tahanan natin sa kalsada. Hanggang sa susunod, tuloy lang ang gawa, tuloy lang ang pangarap. Muli ako ang inyong Kuya O, ang inyong Kuya Odeng. Always keep safe, have a great day, and God bless. Sakay na sa van ni Kuya Odeng, di niya'y kwento, tawa, dali. Ang puting van, kay kanyang tahanan, sa gitna ng daan. Ka maliligaw kailanman.